Sir Wen, mukhang may gumuho sa unahan. Titingnan ko. Siya. Anong ginagawa mo? Paumanhin po, Ginoo. May masasamang tao sa likuran ko. Pakiusap, pabayaan niyo akong magtago sandali. Itong walang hiya, yung dote mula kay Boss Chian, tinanggap ko na, mamayang gabi na ang kasal. Ngayon, tumakas pa. Paano ko sasabihin kay Boss Chian? Huwag kang mag-alala. Nilagyan ko ng pampahina ng katawan ng pagkain niya. Hindi siya makakalayo. Eh bakit nakatayo ka lang diyan? Hanapin mo na. Tingnan mo doon. Ito. Hoy, may tao ba dyan? May tao ba sa loob ng sasakyan? Anong ginagawa ninyo sa tabi ng sasakyan ko? Nagkamali lang kami. Nahulog ang hair clip niya malapit dito. Tiyak na hindi pa siya malayo. Tara na tayo. Huwag kang mag-alala. Umalis na silang lahat. Punasan mo. Salamat. Binigyan ka ng gamot. Tulungan mo ako. Pakiusap. Handa na po ang pansit ninyo. Ang bait mo, salamat. Ganda. Ikaw ang magluluto ng pansit para sa akin. Batang babae, ayaw mong tanggapin ang kabutihan. Huwag mong saktan ang nanay ko. Hay naku, isang lalaki ka pa naman, nangapi ka pa ng isang ina at anak na walang ama. Wala ka bang hiya? Umalis ka na diyan. Kung hindi, ipapablatter kita. Si. Hintayin mo lang. Salamat po sa inyong lahat. Salamat po. Salamat din kay Bebe sa pagsasangalang sa kanyang mama. Huwag kang mag-alala, Mama. Kapag nakapag-ipon na ako ng pera, makikita na natin si Papa para wala nang mga api sa atin. Mama, magde-deliver muna ako ng order. Pasensya na. Hindi rin alam ni Mama kung sino ang papa mo. Paumanhin po sa inyong lahat. Ipapahinga muna natin ang tindahan ngayon. Umalis kayo diyan! Lumayas kayong lahat. Huwag kayong makita sa paningin ko. Alice, Ano ang ginagawa niyo? Salot, pabigat ka lang. Akala mo ba pag nagtago ka sa syudad, hindi ka na namin mahahanap? kung hindi dahil sa iyo, nabawi kaya ng amo namin yung bahay na mahigit 200 metro kwadrado na binawi. Napakawalang hiya mo talagang babae. Nakipagrelasyon ka sa ibang lalaki, nagkaanak pa, at ngayon, nagtatago ka? Dapat magtrabaho ka ng maayos at bayaran mo agad ang nawala sa amin, yung bahay. Nitong 7 taon, lahat ng kinita ko ay kinuha ninyo. Ano pa ba ang gusto ninyo? Ma, huwag na tayong magsayang ng oras. Saliksingin na lang natin. Narito. Huwag niyo gagawin ng ko. Mag-aaral na si Bigay. Ito ang pamaaral niya. Hindi niyo pwedeng kunin. Umalis ka dyan. Mag-aaral, isang batang walang ama lang siya, at babae pa. Anong pag-aaral ang pinagsasabi mo? Ma, tingnan mo. Maganda ang benta nitong nakaraang mga buwan. Malaki ang kinita.
Tinamkam ninyo na ang mana ni Papa. Hindi pa ba sapat? Gusto pa ba ninyong pagsamantalahan ako? Mama. Mama, yung bayad sa delivery nakuha ko na. Nandito na naman kayo para agawin ang pera ni Mama? Sasabihin ko sa mga pulis para arestuhin kayong mga masasamang tao. Hoy, batang babae, maniwala ka. Sampalin kita. Makakialam ka pa sa akin? Akin na yan. Kung may problema ka, sa akin mo idireka. Huwag mong galawin si Bebe. Bitawan mo ako! Ito ang naipon kong pera para hanapin si Papa. Hayop kang bata ka. Anong papa ang meron ka? Bitawan mo yan. Sige na pa. Huwag mo na akong madaliin. Ngayon, ikuha ko na lang ng apo para sa iyo. Pwede na ba yun? Boss Wen, ito talaga. Parang binato mo ang sarili mong bubong. Noon, para lang masagot ang pagmamadali ng matanda sa pag-aasawa mo, ginawa mo yung kwento ng 7 taong gulang na apo. Mukhang mahihirapan ka na ang itago yan. Bitawan mo. Bitawan mo yan. Aray. Ang lakas ng loob mong kagatin ako, batang babae. Akin na yan. Sa susunod na buwan, hihingi pa rin kami ng pera sa inyo. Doble ang kailangan kaysa ngayong buwan. Kung hindi, magbebenta na lang ako. Magbenta. Ibalik mo ang pera ko. Ipinon ko yon para hanapin ang tatay ko. Totoo bang wala talagang tatay si Bebe? Wala siyang tatay. Kung hindi, bakit ba laging inaapi tayo? May tatay si Bebe. Ang tatay ni Bebe ay hahanapin tayo. Toto? Yung tao na to parehong-pareho sa tatay sa drawing ko. Baka siya na ang tatay ko? Yung mukha na to, parang nakita ko na saan. Nanay, hindi kaya siya na ang tatay ko? Bata, pwede mo ba akong tulungan na magpanggap? Kapag natapos na, bibigyan kita ng napakalaking halaga. Sapat para sa pag-aaral mo. At matutulungan pa ang nanay mo na malutas yung problema sa 2 yon kanina. Ginoo? Salamat po, pero ito ay problema sa pamilya namin. Huwag na po kayong mag-abala. Tito, papayag ako. Sumpaan na to, 100 taon bawal magbago. Hoy, Wen Yikian. Dati mong sinabi sa akin na hiniwalayan mo na ang nanay ng bata. 7 taon na, hindi mo ba ako pinapakita sa apo kong lalaki? Ngayon, ikaw mismo ang nagsabi na ibabalik mo ang bata. Sasabihin ko sa iyo. Napaalam ko na sa mga kamag-anak at kaibigan at inibitahan silang dumalo sa pagtitipon ito para kilalanin ang bata. Kung hindi ko makita ang apo ko, hindi ko ito palalampasin sa iyo. Yung mga sako na gagamitin para dapin ang bata, na kumpleto ko na ang 7 kulay. Hanggang ngayon, hindi pa rin ako nakakakita sa apo ko. Hoy, yang batang yan. Hindi kaya ayaw mo lang sumama sa blind date? Kaya ginawa mo to para lokohin ako. Gusto mo ba akong patayin sa galit? Tatay, huwag kang mag-alala. Hindi yon ang ibig kong sabihin. Ako at yung dati kong kasintahan, nagbalikan na kami. Siya at ang apo mo ay nasa sasakyan ko na ngayon. Dadalhin ko na sila sa lumang bahay para makita ka. Ano ang pangalan mo? Ako si Lu Bebe. Mula ngayon, ikaw ay Wen Bebe. Anak ako ni Wen Yikian. Mabait, tawagin mo akong tatay. Tatay? Hoy, tong bata ka! Hinayaan mo ang ibitin ng tawag ko. Ikaw, magmadali ka at sabihin mo sa kusina na ihanda nila ayon sa gusto ng bata ang pagkain. Yung mga matatamis na merienda, maalat na siomay, maghanda kayo ng ilang piraso. Huwag niyo siyang pabayaan. At kayong dalawa, pumunta kayo agad sa mall, bumili kayo ng mga maliliit na laruan na gusto ng mga bata, at saka yung mga bestida pang prinsesa. Ikaw, ayusin mo yung kwarto sa 2nd floor, yung nakaharap sa timog. Siguraduhin ilagay ang pinakamalambot na kutson. Bumili rin kayo ng ilang stuffed toy. Sige, umalis na kayo. Opo. Hehehe. May apo na akong babae. Ang apo ko, malapit nang umuwi. Ha 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 ha. Tito, wag muna kayong masyadong magalak. Yung apo na yan, 9 sa 10, peke yan. 7 taon nang hindi nag-uwi ng bata si kuya. Ngayon bigla, babae pa? Sa 18 henerasyon ng pamilya natin, wala pang pinanganak na babae. Baka naman ayaw lang ni kuya magpa-arranged marriage, kaya niloloko ka? Tama siya kuya. Yung mga bata ngayon, para lang hindi ma-pressure mag-asawa, kaya nila gawin ang lahat ng paraan. Sa tingin ko, si Yichian ngayon, takot lang sa pag-uutos nyo, kaya nangupahan lang ng bata, para lang makalusot.
Kung gagamitin niya ang batang to para lokohin ako, babasagin ko ang mga binti niya. Para kang diwata, Nay. Maganda rin si Baybay. Baybay, ulitin mo yung sinabi sa'yo kanina ni Papa. Tandaan mo. Nakuha ko na. Sabihin mo, ako ang anak mo. Ang pangalan ko ay Wen Beibei. Nitong mga nakaraang taon dahil ayaw ni Mama makipagbalikan kay Papa, kaya hindi kami nakauwi para dumalaw kay Lolo. Ginoong Wen, yung perang sinabi nyo, kapag natapos na ito, ibibigay nyo po ba talaga sa amin? Kailangan ko talaga ang perang yon para sa matrikula ni Baybay. Huwag kang mag-alala. Basta mapasaya mo ang tatay ko, agad-agad kong ibibigay ang pera. Tito Wen, hindi Papa, huwag kang mag-alala. Magtutulungan talaga kami. Siguradong magtatagumpay ako sa misyon ko. Mabait na bata. Kapag nakuha na ang pera, makakapag-stay na tayo sa lungsod at makakapagpatuloy pa akong maghanap kay Papa. Pero sana, si Tito Wen na lang ang Papa ko. Oh, may dala nga talagang bata. Magaling magpanggap. Mukhang totoo. Nay, talagang hired actor lang yan. Saan naman kukuha si kuya ng ganyang kapabilidad? Babae pa? Sa pamilya nating mga Wen, wala talagang gene para sa babae. Talagang niloloko ako. Yung ari-arian ng pamilyang Wen, hindi ko na talaga pwedeng ibigay lahat sa kanya. Tara na. Pa, Anak, kung talagang magdadala ka ng peking apo para lokohin ako, wala akong... Lolo, sa wakas nakita ko na po kayo. Aray, apo kong mabait. Hayaan mong tingnan ka ng mabuti ng lolo mo ay ang mga mata mo. Ang ganda-ganda talaga. Kamukha mo ang tatay mo ay mali. Mas maganda ka ng 100 beses kaysa sa kanya. oo. Pa, salamat sa biyanan mong maganda. Kaya maganda ang apo mo. Mabuti. Tiyo, huwag po kayong magpaloko. Ang batang ito at ang pamilya Wen, wala namang kahit anong pagkakahawig. Malamang si kuya, para lang pasayahin kayo, ang kumuha nito. Vending soup. Hoy, ikaw ba ang hipag ko? Mukhang tahimik. At maganda naman. Anong pamilya ang pinanggalingan mo? Paano mo nakilala si Ikian namin? Kumusta po, Lola? Ako si Wen Beibei, apo po kita sa pamangkin. Gusto pa nitong batang ito makisapil sa pamilya Wen. Hindi man lang tignan ng sarili kung sino. Karapat dapat ba siyang maging apo ko sa pamangkin? Baby, halika. Punta ka rito sa lolo Aray. Ay anak, may inihanda ang lolo mo ng masarap na kakanin. Huwag na tayong tumayo sa pintuan. Pasok na tayo sa loob, halika. Tiyo, kayo po muna. Tara na. Mama, huwag kang kabahan. Para lang ito sa ating laro ng bahay-bahayan. Basta't magtutulungan tayo, magagawa natin ang trabaho. Matapang talaga ang Baybay natin. Dapat matuto sa'yo ang mama mo. Kapag kumita na tayo ng pera, makakapag-stay na tayo sa lungsod para hanapin si Papa. Hanapin si Papa? Oo, nagtatrabaho dati sa lungsod ang tatay niya, tapos nawala siya sa amin. Gusto naming manatili sa lungsod para magtanong-tanong tungkol sa kanya. Ah, kaya pala naghahanap sila ng nawawalang asawa. Ang hirap pala ng buhay nila mag-ina. Yung lalaki sobrang irresponsible. Iniwan niya ang magagandang asawa at anak. Pa, Ay naku, ang saya-saya. Sa wakas, naabutan ko na ang pag-aasawa ni Yikian at naipagkaloob pa sa akin ang tanging apo na babae ng pamilyang Wen. Tingnan mo ang mag-anak na ito. Kayo'y napakasaya. Tito, bigla na lang may dala si kuya na babae. May katiwalian dito sigurado. Peke ito. Hoy, bakit mo pinoproblema yan? Tingnan mo ang apo ko. Matalino at kaakit-akit. Basta ako, gusto ko siya. Ah, Tito? Halika rito kay Lolo. Ay naku, aray ko, ang bait ng apo ko. 18 salinlahi ng pamilyang Wen ang naghintay bago nakamta ng isang babaeng tulad mo. Ay naku. Ang cute-cute talaga ni Baby. Baby, si Lolo. Nagpabili na ako ng paborito mong laruan. Kahit ano ang gusto mo, bibilhin iyon ni Lolo para sa'yo. Salamat, Lolo. Ang bait-bait mo po, Lolo. Ay nako, ang bait talaga ng baby ko. Halika, baby. Ipapakita ko sa iyo ang kwarto mo. Tara na. Opo. Halika. Hawakan mo ang kamay ni Lolo. Tara na. Tara na. Tingnan natin ang kwarto. Ma, ano ito? Buhok ito ng batang yon. Mamaya, ipapa-DNA test ko ito kay Ikian. Paglabas ng resulta bukas, sa pagtitipon, ako mismo ang magbubunyag sa mag-ina.
Nalaman ko na ang tunay na kalagayan ng babaeng yon. Galing lang siya sa probinsya, nagtitinda-tinda lang para mabuhay. Yung bata, anak sa labas yan. Ni hindi alam kung sino ang tunay niyang ama. Ay naku, napakaganda ng pagkakataon. Kausapin mo si Dr. Wu. Sabihin mong bantayan niya. Pagkalabas ng resulta ng paternity test, dalhin agad sa atin. Gusto kong makitang mabuti sa pagtitipong ito sa harap ng napakaraming kamag-anak at kaibigan. Paano lulusutan ni Wen Yiqian ang kasinungalingan niya? Akala ko ba, totoo palang anak ni Boss Wen ang batang ito? Sa 18 salinlahi ng mga lalaki sa pamilyang Wen, ito lang ang babaeng supling. Kung malaman ito ng matanda, siguradong masayang-masaya at palakpak ng palakpak. Kailangan kong personal na iabot ang ulat na ito sa kanya para walang mangyaring problema. Bakit hindi pa dumarating si Bebe? Ginoo, dumating na po ang mag-asawa. Ito ang asawa ni Jiwen at ang maliit na binibini. Ang ganda ng dating at ng itsura. Kitang-kita na galing sa mayamang angkan. Talagang asawa ni Jiwen. Noon, buntis na tumakas. Si Jiwen, naghabol ng todo sa asawa. Kaya nangyari ang dramatikong pagkilala ngayon. Pwe, anong mayamang angkan? Anong paghabol sa asawa? Sobrang nanonood ka ng mga short drama. Hump, magsisimula na ang magandang palabas. Paumanhin, hindi ako sanay mag-high heels. Ayos lang, hawakan mo na lang ako. Maalalahanin pala ang boss. Kakaiba, sa ganitong kalapit na tingin sa kanya. Parang pamilyar na pamilyar siya. Pati ang tono ng pagsasalita niya. Saan ko kaya siya nakita? Bakit hindi ko maalala? Hoy, Bebe, halika. Punta ka rito kay Lolo. Lolo, miss na miss kita. Naku, apo kong mahal. Hayaan mong tignan kang mabuti ni Lolo. Tumangkad ka na ba nitong mga nakaraang araw? Lolo, ito ang regalo para kay Lolo mula kay Bebe. Oh, Ito ay ginuhit ni Bebe ng sarili niya. Sana magustuhan ninyo. gusto ni Lolo. Gusto ni Lolo. Lolo, gumuhit din si Bebe para sa iyo ng maraming apo para dumami ang iyong mga apo. Salamat, Bebe. Apo, sobrang nagustuhan ko ang regalong ito. Ang liit na batang ito, alam na alam ang iniisip ng matanda. Alam niyang gusto ni Lolo Wen ng apo, kaya marami siyang iginuhit. Bebe, napakamaalalahanin mong bata. Ang bait-bait talaga ni Bebe. Kung tunay siyang apo ko, napakasaya ko sana. Ginoong Wen, ganito ba kasarap lagi ang mga handaan para sa pagkilala sa kamag-anak dito sa syudad? Ganito ba kasarap lagi ang mga handaan dito? Ang daming pagkain. Hindi ko pa nga nakikita ang mga ito. Oo, kumuha ka ng kahit anong gusto mong kainin. Huwag kang mahiya. Mabait na apo. Ang bait-bait mo. Nanay, sasamahan kita. Baka malungkot ka kapag mag-isa ka. Ang bait mo, Bebe. Bakit ba mahilig kumain ng hilaw na pasta ang mga taga-syudad? Mga hilaw na pasta? Nanay, baka masarap. Gusto mo bang subukan, Bebe? Oo. Tara na. Akala ko pa naman, galing siya sa isang pamilyang may pinag-aralan na dalaga. Pero hindi pala niya alam ang pinakabatayang mga asal. Uupo sa tayuhod para kumain ng pasta. Akala mo ba nasa baryo tayo? Kahit ang aming katulong na tagalinis, alam na gumamit ng tinidor. Hindi siya magiging ganoon kawalang asal. Ang pagiging hamak sa kanyang pagkatao, hindi na mababago yan. Kahit anong ganda ng suot niya. Hindi siya magiging isang marangal. Maiiwang siya sa huli. Nanay, sila ba tinuya ba tayo? Nagkamali ba tayo? Hindi. Wala kang kasalanan, Bebe. Nanay ang may pagkukulang. Hindi kita tinuruan ng mga patakaran dito sa lungsod. Kaya napahiya ka. Nagpapanggapang mabait sa masa. Walang modo lang talaga. Bebe, mas maganda pa rin ang sariling nating chopsticks. Madaling gamitin. Hindi tulad ng ilan dito, humahanga sa mga banyaga at hinahamak ang sariling atin. Tatay. Lolo. Halika, anak. Kumain ka ng maraming gulay. Oo. Mas maganda talaga ang chopsticks ng ating bansa. Tama. Tama ang sinabi ng matanda. Tatay.
Bakit sila kanina lang ay tinuya tayo, ngayon naman ay sinasabing maganda itong paraan ng pagkain? Bakit ang bilis nilang magbago? Dahil wala kang kasalanan, baby. Wala rin tayong kasalanan. Minsan, nararamdaman ng mga tao na iba ang iba, kaya nila tinutuya. Pero kapag nalaman nila na ang mga taong mataas ang estado ay kakaiba rin, magbabago ang kanilang ugali. Ang tandaan mo lang, basta't nasa tama ka, walang dapat ikatakot sa anumang gagawin mo. Sa araw na ito, dapat ay pagkilala sa pamilya ng mga Wen ang okasyon at hindi dapat magsabi ng mga nakakasirang salita. Pero may mga bagay para sa pamilyang Wen na kailangan kong sabihin. Ang batang ito, hindi talaga lahi ng pamilyang Wen. Ang pamilyang Wen, walang gene para magkaanak ng babae. Anong anak ng kilalang pamilya? Isang babaeng taga-probinsya lang ito. Hindi pa ikinasal, nagkaanak na. Ngayon, kahit sino ang ama ng bata, hindi alam. Gusto pang gamitin ang batang ito para umakyat sa aming pamilyang Wen. Dito sa loob. Hindi kaya pagkaunawa. Wala namang pagkaunawa. Kinuhanan ko na ng buhok ang batang ito at pina-DNA test kay Yi Qian. Ang resulta malapit nang maipadala. Hemp. Pagdating ng oras, tingnan natin kung paano pa magkukunwaring mag-ina. Nakausap ko na ang iyong stepmother at ang iyong kuya. Sila ay nasa daan na papunta rito. Pagdating ng oras, tanungin natin ang pamilya niya kung hindi pa ba siya ikinakasal pero may anak na. Nanay, huwag kang matakot. Okay lang kaya si Chong Boss? Bakit nila sinisigawan? Talaga palang hindi apo ko si Bebe. Napakabait na bata. Pero bakit hindi ko tunay na apo? Aray, Tiyo, siya ay hindi naman talaga ang tunay niyong apo. Ginawa lang iyan ni Yikian para pasayahin kayo at sinadya niyang kunin sila para lokohin kayo. Kung patuloy pa rin kayong kakampihan sila, ang mukha ng pamilya nating Wen ay mawawalan ng dangal. Pinsan, paano mo nagawa ang ganitong bagay ng patago? Ikaw, Hayop ka! Ganito kalaking bagay. Niloko mo ako. Akala ko talaga na may apo na ako. tatay, Anong mukha pa ang ihaharap mo sa pagpapaliwanag? Nanay, masakit kaya kay Tiyong Boss? Dahil ba sa akin kaya siya nasaktan? Wala kang ginawang mali, baby. Nanay ang may kasalanan. Hindi dapat pumayag na gampanan ang role na ito. tatay, kumusta ka? Tawagan ba natin ang doktor? Nanay, parang nasira natin ang lahat. Okay lang kaya si Lolo? Pwe, imbentong hayop ka! Ikaw ay isang babaeng hindi pa ikinakasal pero may anak na. Galing pa sa probinsya. Gusto mo pang umakyat sa pamilya naming Wen? Huwag kang mangarap. Pwe, walang hiya ka. Huwag kang magpanggap. Malapit nang dumating ang resulta ng DNA test. Pagdating ng oras, kapag nakita ninyo ang ebidensya kayong mag-ina, walang makakaligtas. Kapag nakita ng amo ang report na ito, tiyak na magiging okay na ang kalooban niya. Ay araw-araw kong inaasam-asam na magkaroon ako ng isang apo dito sa harap ko na makakausap ko. Pero ano ang nangyari? Peke pala ang lahat. Lolo! Ay, Tiyo. Sabi ko na nga ba, hindi po talaga siya ang tunay niyong apo. Ayaw niyong maniwala. Akala niyo po si Yikian ay. Hindi kayo lolokohin. Ay. Kuya, ikaw rin. Ganito lang kasimpleng bagay. Paano mo nagawang lokohin si Tiyo? Tingnan mo, nagalit na tuloy si Lolo. Kuya, huwag ka sanang magalit ng sobra. Baka maapektuhan ang kalusugan mo. Haha, kasalanan din ito ni Yikian. Ang labo-labo ng isip. Kasalanan ng mag-ina na ito. Ang galing nilang magkunwari. Ikaw, walang utang na loob. Sa buong buhay ko, pangarap ko lang ang magkaroon ng apo na babae. Ikaw, ginamit mo pa ito para lokohin ako. Gusto mo ba akong patayin sa galit? Ha? Nagkamali talaga si Boss Wen ngayon. Kahit sino na lang ang niloko. Si Lolo pa, na pinakamamahal siya, ang niloko niya. Totoo nga, kahit humanap sila ng artista, dapat naman kumuha sila ng presentable. Bakit ba't isang probinsya na ang kinuha? Ni hindi man lang alam ang pinakabatayang asal. Halatang halata naman. Mabubuking talaga sila. Mama, umalis na tayo dito. Ayaw sa atin ng mga tao rito. Alam ko na yan. Ikaw, tong tangang ito.
Saan mo nakita ang galing ng mga anak ng pamilya Wen? Sa pagsasalita at pagkilos mo, halatang isang probinsyana. Hindi ka talaga bagay sa pamilya Wen. Gusto mo pang magpanggap na apo ng pamilya Wen? Mga manloloko, gusto nyo pang lokohin ang pamilya Wen. Hintayin nyo, maya-maya, isusumbong ko kayong lahat sa kulungan para malaman nyo ang kapalit ng panloloko. Mama, ayokong makulong. Tumahimik ka. Tumigil ka. Ano bang ipinagmamalaki mo sa isang bata? Tito, bakit mo pa sila pinagtatanggol? Sabi ko na nga, hindi na siya ang tunay mong apo. Nagpa-DNA test na ako sa ospital. Malapit nang dumating ang resulta. Lumabas na ang resulta ng DNA test. Lolo. Oy, Tito, nakikita mo ba? Ito, ang DNA test result ni Yikian at ng batang ito. Tingnan mo ito, at malalaman mo kung totoo ang sinasabi ko. Malalaman mo kung totoo ang sinasabi ko. Tito, kumusta? Hindi tama to. Sabi mismo ni Dr. Wu na anak talaga niya ayon sa resulta. Siguradong matutuwa si Lolo kapag nakita niya. Pero ang reaksyon niya ngayon, parang na-shock pa siya. Tama ba ang sinasabi ko, Tito? Ang batang ito, hindi talaga ating Wen. Ay, report mo. Hulihin niyo ang mag-ina. Tiyahin, pinsan, huwag naman kayong masyado. Ang bagay na ito, wala itong kinalaman kina Lucia at Bebe. Kung may problema kayo, sa akin kayo lumaban. Yikian, masyado kang mabait. Yikian, masyado kang mabait. Niloloko ka na. Tinutulungan mo pa sila. Huwag kang magsalita. Lolo, ano ba ang nakasulat sa report? Ang bata ba talagang anak ni Boss Wen? Ang apo mo? Gago ka. Lumuhod ka. Baka mali ang nakuha kong report? O baka naman kay Dr. Wu, may nangyaring problema? Pwede mo akong lokohin sa ibang bagay. Pero sa ganitong malaking bagay, itinago mo pa sa akin? Gusto mo bang mamatay na ako? Gusto mo ba akong patayin sa galit? Tatay, matagal na akong nagmana ng grupo. Ang Wen Group, lahat ng pondo ay nasa akin. Kung sakaling may mangyari sa'yo dahil sa galit. Itay, matagal ko nang hawak ang grupo. Nasa akin lahat ng pondo ng pamilya Wen. Kung magkakasakit ng malubha kayo dahil sa akin, ano naman ang mapapala ko? Ikaw. Aray. Yikian. So, inaamin mo na niloloko mo ang lolo? Kuya, libu-libong tao ang umaasa sa grupo mo para sa kabuhayan. Umaasa sa'yo. Kung ganyan ang gagawin mo, ang mga tao sa ilalim mo, hindi yata masisiyahan, di ba? Sa tingin ko, ang ari-arian na to, sa amin din, mapupunta ang parte ng pangalawang pamilya. Ano? Gusto mo bang ikaw na ang mamahala, pinsan? Gago ka. Ngayon, titingnan mo kung hindi kita paparayin. Lolo, boss. Gusto lang po naming pasayahin kayo. Kung hindi pa rin po kayo mapakali, ako na lang po ang paluin ninyo. Baby. Narinig nyo na yon, di ba? Siya ay tinawag na boss si Wen Yikian. Anong ibig sabihin noon? Siya ay empleyado ni Wen Yikian. Kung talagang anak ko si Bebe, masaya rin naman. Baby. Sabihin mo, bakit hindi ka apo ng lolo mo? Kung totoong apo kita, ang sarap siguro. Tiyo, bakit mo siya pinagtatanggol? Hindi naman siya tunay na apo mo. Pero kapag nakikita ko si Baby, parang napakalapit ko sa kanya. Paano kung peke ang ulat na yon at siya ay tunay kong apo? Ano ang gagawin ko? Ginoo, tingnan niyo pong mabuti ang ulat na ito. Huwag po kayong magkamali. Ang nakasaad sa ulat na ito, tingnan mo nang mabuti ang report na ito. Huwag kang magkamali, nakakala. Ang nakasaad dito sa report, iba sa inyong iniisip. Aray, umalis ka diyan. Lolo, sandali lang po. Aray. Baby. Kahit pa si Baby ay hindi ko tunay na apo, itinuring ko na siyang tunay na apo at minahal. Sabihin mo, sino ang nag-utos sa iyo na pumasok sa aming angkan ng Wen? Nagbabala ka bang kunin ang yaman ng pamilya namin? Kung may problema kayo, sa akin kayo lumaban. Huwag ninyong aapihin ang anak ko. Lahat ng problema, sa akin na lang. Ikaw talaga ang hinahanap ko. Huwag mong isiping dahil may Yikian na umaalalay sa iyo, ay hindi kita kayang galawin. Nanay, masakit ba? Subukan mong galawin sila. Ano naman kung galawin sila? Kuya, dahil lang ba sa mag-ina nilang ito, na mag-ina sila, ay hahampasin mo ang nanay ko? Ikaw, Tito, tingnan mo naman siya. Walang sino man sa inyo ang dapat gumawa ng anuman. Kuya, hindi naman siya iyong tunay mong apo. Bakit mo siya pinagtatanggol? Ikaw, hoy, ano ba? Aray,
Kahit hindi sila miyembro ng pamilya namin, hindi ninyo basta-basta pwedeng saktan. Hindi ba ninyo nakikita na sila ay isang byuda at ulila? Kawawa naman. Kayang-kaya pa rin ba ninyong saktan? Ay nako, kawawang byuda at ulila pa ang sinasabi. Ang babaeng walang hiya na ito, malinaw na nandito para lukohin tayo at kunin ang pera ng pamilyang Wen. Ang batang iyon, hindi natin alam kung kaninong lalaki ang ama. Oy. 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 Yung bata, hindi alam kung kaninong masamang lalaki ang anak na iyon. Ang sinabi niya, totoo ba ang lahat? Anong karapatan ninyong siraan ako ng ganyan? Bakit kailangan ninyong pilitin ako ng ganito? Siraan? Bakit hindi mo sabihin nasaan ang tatay ng batang iyon? Nasaan? Ni hindi mo alam kung nasaan ang tatay ng anak mo. Siya, isang babae lang na nakikipagkalantari sa mga lalaki. Ang anak niya ay isa lamang maliit na babae. Huwag mong sasabihin ng anak ko ng ganyan. May ama ang anak ko. Pero wala lang siya sa tabi ko ngayon. Ay naku, wala sa tabi? Napakalumang dahilan. Sino ang maniwala diyan? Hindi ganyan. Masasama kayong lahat. Kapag nakita ko na si Papa, siguradong hindi niya kayo palalampasin. Hahanap pa ng tatay? Alam mo ba kung anong klaseng tao ang tatay mo? Ha? Hahanap ka pa ng tatay? Alam ko, pumunta si Papa sa lungsod para magtrabaho para mapag-aral ako. Sabi ni Mama, si Papa ang pinaka-responsableng tao. Napakabuti niya sa akin at kay Mama. Nagpunta siya sa lungsod para magtrabaho para lang magkaroon kami ng magandang buhay. Tama? Tama si Baybay. Kakaiba. Bakit napakasakit sa puso nang marinig ko ang sinabi ni Baby? Bebe, napakabait at responsable mong bata. Sa murang edad, alam mo nang ipagtanggol ang mga magulang mo. Naiintindihan mo ang hirap nila. Kung apo ko lang talaga kita. Ako, sa panaginip, matatawa ako ng gising. So, ikaw naman, gago ka. Tingnan mo ang mga ginawa mo. Lumuhod ka. Tay, bakit mo ko hinahampas? Bakit kita hahampasin? Ha? Kung hindi dahil sa'yo, kung hindi mo sila dinala dito sa pamilya Wen, may gulo bang magaganap? Walang utang na loob. Oy, Tio, Kuya, okay ka lang ba? Gusto mo bang tumawag ng doktor? Umupo ka. Hoy, sandali. Akin yan. Kailangan ko pa yan. Amo, nahanap na. Sabi ni Dr. Wu, kailangang ibigay sa inyo ng personal ang ulat na ito. Basahin ninyo itong mabuti. Ay nako, sa ganitong pagkakataon, ano pa bang titingnan? Kuya, okay ka lang ba? Gusto mo bang tumawag ng doktor? Walang hiya kang anak. Lumuhod ka. pinsan. Kuya, matanda na si Tito. Ang tanda-tanda na niya. Hindi mo man lang siya inalagaan ng maayos. Araw-araw ka pang nagdadala ng mga problema sa kanya. Ako nga, hindi ko na matiis. Yikyan, mag-sorry ka ng maayos sa tatay mo. Tapos, ipakulong mo na ang mag-inang mandaraya na pumasok sa pamilya Wen. Tapos na ang usapan para sa araw na ito. Huwag mo nang galitin si Lolo. Ma, bakit mo siya pinagtatanggol? Huwag kang mag-alala. Hindi niya kayang ipakulong ang mag-ina. Tingnan mo ang tingin niya sa babae. Halatang may gusto siya. Gets ko na. Kung ganito, para protektahan niya ang mag-ina, lalaban siya kay Tito. At kung ganon, lalo lang masasaktan si Tito. Mga uwan, dalhin ninyo sa presinto ang mag-inang mandarambong na ito na pumasok sa pamilya Wen. Sino sa inyo ang malakas loob na hawakan siya? Yikyan, bakit mo pa rin pinagtatanggol ang mag-ina na ito? Baka naman gusto mo itong gamit na may anak pa? At gusto mo pang alagaan ang anak sa labas? Kung malaman ito ng iba, ang mukha ng pamilya nating Wen ay talagang mapapahiya. Kuya, ikaw ang nagpapatakbo ng grupo ng pamilya nating Wen. Papakasalan mo ba itong Promdi at aalagaan mo pa ang anak niya? Kung malaman ito ng iba, ang pamilya nating Wen, sa ating mga kaibigan at kakilala, paano pa tayo makakataas ng ulo? Tito, tama ba ako?
Ang dakilang panganay ng pamilyang Wen, kung ano ang gusto, ay makukuha. Paano siya magkakagusto sa isang jolog na ito? At isa pa, isang gamit na may anak? Imposible naman yan. Ang babaeng ganito sa bahay natin. Kahit maging katulong ay hindi karapat-dapat. Paano siya magkakagusto sa kanya si Boss Wen? Puro ka na lang paghamak sa nanay ko. Ikaw talagang anak na suwail. Tingnan mo kung ano ang ginawa mong kalokohan. Ito ba ang nakasulat? Hindi ako nagkakamali, di ba? Tumatanda na talaga ako. Lalong lumalala ang presbyopia ko. Ni isang malinaw na salita, hindi ko na mabasa. Ikaw, kunin mo ang salamin sa mata ko. Opo, Ginoo. Tito, ano pang silbi ng pagtingin diyan? Tapos na ang usapan, wala nang pagbabago. Ako, titingin ako. Anong pakialam mo? Dito, hindi pa ikaw ang may gulo. Tito, aminado na mismo ang pinsan ko. Ang dalawang to, pinauupahan lang niya para lokohin ka. Huwag ka nang umasa pa, walang mangyayari. Umalis ka dyan. Ang mga bagay ko, hindi mo dapat pinakikiaman. Ang matandang to, talagang matigas ang ulo. Karapat-dapat lang na lokohin ng mag-ina. Ay nako, nakita mo naman ang magandang handaan. Nasira lang ng mag-inang galing probinsyang to. Naging magulo ang lahat. Napakamalas talaga. Kayong dalawang manloloko, gusto pang pumasok sa pamilya namin. Tumingin ka sa sarili mo, karapat-dapat ba kayo? Ang sasabi nyo, sobra na. Magsalita kayo ng may respeto. Huwag ninyong ibuhos ang maruming tubig sa iba. Pinsan, kami, tumutulong lang sa'yo. Ikaw ang tagapagmana ni Tito, ang magiging pinuno ng pamilya natin. Hindi ka naman pwedeng palaging kasama ang ganitong babae. Yikian, anong klaseng babae ang hindi mo mahahanap? Bakit pa kailangang magpaloko ka sa mag-inang galing probinsyang ito na nangloloko lang ng pera? Isip-isipin mo nga, ilang lalaki na ba ang nauto niya? Ni hindi nga alam kung sino ang ama ng anak niya. Paano siya akmang-akma sa'yo? Ang tagapagmana ng pamilyang Wen. Tumahimik ka. Walang ebidensya. Hindi ko hahayaang siraan ninyo siya. Ang sinasabi ko, totoo lahat yan. Kung ayaw ninyong maniwala, tawagin natin ang pamilya niya para magharap-harapan tayo. Walang hiya kang babae ka. Akala mo ba pag tumakbo ka sa bahay ng mayaman, makakawala ka na sa kin? Sasabihin ko sa'yo, kahit saang sulok ka magtago, mahahanap at mahahanap kita. Masasama kayo. Huwag ninyong patuloy na apihin ang nanay ko. Hoy, ikaw malikot ka. Ang lakas ng loob mong sumagot sa kin. Tingnan mo't hindi kita papaluin. Ang lakas ng loob ninyong manggulo sa bahay ng mga Wen. Mukhang sawa na kayo sa buhay Mga tauhan. Itaboy ninyo ang dalawang nanggugulong ito. Hoy, sandali. Anak ko ang walang hiyang to. Anong problema kung paluin ko siya? Kayo bang mga di kapamilya ang may karapatang makialam? Tama? Ang babaeng walang kwentang yan, dapat lang paluin? Anong karapatan ninyo? Dahil lang ba ikaw ang aking madrasta, pwede mo na akong paluin ng paluin at apihin ng apihin? Ikaw, walang hiya kang masamang tao. Ang lakas pa ng loob mong sumagot sa kin. Ngayong araw na ito, papatirin kita hanggang sumuko ka. Sumpain man ako. Ngayon, talagang papaluin kita hanggang sa sumuko ka. Sumpa ko. Hinampas mo ang nanay ko? Gusto mo bang mamatay? Anak, huwag kang padalos-dalos. Huwag kang makipag-away sa mayaman. Wala tayong mapapala. Ginoong Wen, kayo ay isang mahalagang tao, mayaman at makapangyarihan, alam ko. Pero ito, pagdidisiplina ko sa sarili kong anak, ito ay usaping pampamilya. Hindi nyo naman ito dapat pakialaman. Sa lugar ng pamilya Wen, hindi kayo pwedeng magwala. At saka, alin bang batas ang nagsasabing pwedeng bugbugin ng basta-basta ng isang stepmother ang kanyang stepdaughter? Naniniwala ka bang kukuha ako ng abogado at papuntahin dito para pag-usapan ng maayos ito? Tingnan natin kung ito pa ay usaping pampamilya. O kayo lang ang nang-aapi? Ginoong Wen, kayong ganyan ang magtanggol sa kanya. Baka naman ay type nyo na ang batang ito. 2 araw pa lang kayong nagkakilala? Pero sa tuwing nakikita kong inaapi silang mag-ina, bigla na lang akong nalulungkot. Ginoong Wen, kung gusto nyo siya, bigyan nyo kami ng isang malaking bahay. Oo, bigyan nyo kami ng malaking bahay. Malaking bahay? Bakit? Dahil may utang sa amin ang babaeng ito na isang bahay. Gusto mo siya? Siyempre dapat mong bayaran ang utang niya. Basta ibigay mo sa akin ang bahay, ako ang magpapasya na ibenta siya sa iyo. Sa iyo na siya mula ngayon. Pwede mo siyang paluin, murahin, at kung ano-ano pa. Ano, ayos ba? Oo, bigyan mo kami ng bahay at ibibigay namin sa'yo siya, pati itong maliit. Lahat ibibigay sa'yo. Buy one, take one. Ang gandang deal, di ba? Mga tao sila na may buhay. At higit pa, mga mahal ninyo sa buhay. Ginawa ninyo silang parang kalakal na ipinagbibili. Napakababang uri ninyo. Tigilan mo na ang mga salita mo. Ibigay mo na lang ang bahay sa amin.
Kung hindi, dadalhin ko na siya para pantubos sa utang. Kailan ako nangako ng bahay sa inyo? 7 taon na ang nakalipas. Kung hindi ka tumakas, hindi mawawala sa amin ang malaking apartment na iyon. Kaya nagdusa kami ng 7 taon. Mabuting at isang bahay lang ang hinihingi namin. Mabait pa kami. Di ko. Kung marunong kang lumugar, ikuha mo na agad. Oo, bayaran mo ang utang mo. 7 taon na ang nakalipas. Ikaw ang nagpasipsip kay Boss Jan. Ikaw ang nagdesisyon ng mag-isa. Tinanggap mo ang bahay bilang bigay kaya. Pinilit ninyo akong pakasalan siya. Bakit ngayon, parang ako pa ang may utang sa inyo? Tao rin ako na may buhay. Hindi ako pag-aari ninyo. Bakit itinuring ninyo akong parang kalakal na ipinagbibili? Dahil ako ang kuya mo. Ipinagbili ang kapatid para sa bigay kaya, para makapag-asawa ang kuya. Hindi ba't natural lang yan? Tama. At ako ang nanay niya. Pinakain ko siya ng ilang taon. Ano masama kung tumanggap ako ng bigay kaya? Pinagtagpo ko siya sa napakayamang pamilya. Ayaw niyang tanggapin. Tumakas pat nakipagkalantari. Kaya nagkaanak ng ganito. Hindi ako masamang tao. Nagsisinungaling ka. Ni hindi mo nga alam kung sino ang tunay mong tatay. Tapos, magsasabing hindi masama? Masama ka? May tatay ako, hindi masamang tao si Bebe. Chue Ching. Gaano man, si Bebe ay apo mo. Paano mo nasabi ang mga salitang yan? Masama na yan? Sasabihin ko sa'yo, kung hindi mo ibibigay ang bahay, may mas masasakit pa akong sasabihin. Mula nung bata ako, kapag may pera ako kahit kaunti, kinukuha mo, saan ako kukuha ng pambili ng bahay? Wala akong pakialam kung pumatay ka o magnakaw o magbenta ng sarili. Basta, sa madaling salita, kailangan mong bilhan ng bahay ang kuya mo. Hindi ko inakala na may mga kamag-anak na katulad ninyo sa mundo. Pinipilit ang sariling anak na babae. Ang sariling kapatid na babae na pumatay, magsunog at magbenta ng sarili. Kahit ang mabangis na hayop ay hindi kumakain ng anak nito, mas masahol pa kayo sa hayop. Nanay, nandito ako para sa'yo. Ipagtatanggol ka ni Bebe palagi. Ako ang nanay niya. Ilang taon ko siyang pinalaki. Hindi ba nagastos yon? Ang paghingi ng dote kapag ikinakasal ang anak na babae ay karaniwan lang. Sabihin mo na lang, yung bahay, ibibigay mo ba o hindi? Kanina, sabi mo ang dote ay isang malaking apartment. Bakit ngayon, bahay na ang hinihingi? Ang malaking apartment noong 7 taon na ang nakalipas. Sa paglipas ng mga taon at patong-patong na interes, syempre, bahay na ang katumbas. Mas mataas pa ang tubo mo kaysa sa mga loan shark. Huwag kang magpakalabis. Walang kwentang babae ka. Ilang taon kitang pinalaki, sinustentuhan ng pagkain, damit, at lahat ng pangangailangan mo. Pinag-aral ka pa. Alin sa mga yon ang hindi gumastos? Sa tingin ko, ang paghingi ng isang bahay ay kulang pa nga. Pinagkakagastusan mo ako? Mula nang ikinasal ka sa tatay ko, wala akong naranasang magandang araw. Ako ang gumagawa ng lahat ng gawaing bahay. Nagtatrabaho pa ako para sa pangmatrikula ko. Pero ikaw, bugbog at mura lang ang alam sa akin. Paano mo nasabing pinagkakagastusan mo ako? Nanay pa rin kita. Dapat mong sundin ang sinasabi ko. Napakasama ninyong lahat. Kinong Wen, kung ibibigay mo ang bahay na ito, hahayaan kitang magalit sa akin. Pero kung ayaw mong magbigay ng pera, huwag kang makialam sa aming mga problema sa pamilya. Kung hindi, ipapakalat ko ang tungkol sa paggamit mo sa anak ko. Nang hindi ka nagbabayad, ang pamilya ninyong Wen ay siguradong mapapahiya. Nanggugulo ka ba sa akin? Pasensya na, Ginoong Wen. Kaming mga simpleng mamamayan lang, paano kami makakapanggulo sa isang mayamang tulad ninyo? Isasama ko na silang mag-ina. Hindi na kami makakaabala sa inyong pagdiriwang. Ikaw, babae, sumama ka na sa akin. Iniintay ka pa ni Boss Chian. Kahit na nagkaanak ka na ng ganitong cute na bata, hindi na ito makakapalit ng malaking apartment. Pero, makakapalit pa rin ito ng isang kotse. Halika, halika. Halika, halika. Bitawan mo ang nanay ko. Nakalimutan ko tong maliit. Isama natin ito. Pwede ring magtapon ng basura para kumita ng pera, di ba? Halika. Halika. Boss Wen, hindi ka makatarungan dito. Humingi kami sa'yo ng bahay. Ayaw mo namang ibigay. Dadalhin ko ang sarili kong anak na babae. Ayaw mo namang payagan. Ang pagiging tao, paano naman pwedeng gustuhin ang lahat? Tama. Magbigay ka ng pera o di kaya huwag kang humarang. Ang kapal naman ng mukha ninyo. Manahimik ka. Boss Wen, ang isang dakilang tao tulad ninyo, isang bahay lang yan. Parang barya lang yan sa inyo. At saka, kung bumili ka ng malaki, bibigyan namin kayo ng maliit. Sa totoo lang, kayo pa rin ang panalo. Shuechin, walang hiya ka. Ang lupit talaga ng stepmother na ito. Totoo, walang hiya talaga. Ikaw, Ma, gumastos kami para umupan itong mag-ina, para siraan ang babaeng ito, para sirain ang handaan ng pamilya. Pero, ang mag-ina naman, nakakuha pa ng simpatya ng lahat. Baka naman, baliktad ang nangyari. Ang pagkakaroon nila ng ganitong pamilya, yun na ang pinakamalaking paninira sa kanya. Kahit gaano pa karami ang pera ko. Hindi ko ito sasayangin sa mga taong katulad ninyo. ikaw, walang kwentang tao ka. Nakasama mo na ang isang malaking boss?
Pinayagan mo pang makatikim ng libre? Mas mabuti pa si Boss Chen, handang gumastos para sa'yo. Sumama ka sa akin. Tara na. Bitawan mo ako. Tama na. Boss Wen, kung ganoon, dahil ayaw mong bitawan ang mag-ina, dapat magpakita ka naman ng sinseridad. Huwag kang mag-alala, kapag nakuha na namin ang bahay, aalis na kami agad. Ibinibigay ko sa inyo ang bahay. Lumayas kayo. Aalis na kami. Aalis na kami. Lalayas kami, lalayas. Sandali. Mula ngayon, si Manager Wen na ang bahala sa'yo. Makinig kang mabuti. Naiintindihan mo ba? Alam kong mabuti kang tao. Pero ito ay problema sa pamilya namin. Hindi dapat na ikaw ang magdusa para sa akin. Ikaw. Ikaw na babae. Ang lakas ng loob mong sirain ang bahay ko. Ngayon, ipapaalam ko sa'yo kung ano ang disiplina sa pamilya. Ikaw? Anak, kumusta ka? Kumusta? Huwag kang bumangon, magpanggap kang masakit. Gagantsuhin natin siya. Aray! Ang sakit-sakit! Nanakit siya. Nanakit siya. Nanakit ang malaking presidente. Nanakit siya. Ngayon, kung hindi mo kami bibigyan ng isang gusali, hindi ito matatapos. Kanina, isang bahay pa lang. Ngayon, isang gusali na ang hinihingi. Sila, mas masahol pa sa akin. Hoy, kayong dalawa. Huwag ninyong subukang maningil sa pamilya Wen. Tumigil ka. Baka magsalita ako ng mas marami. Kung mas magulo kayo sa handaan para sa pagkilala sa anak, mas malaki ang ibibigay kong pera sa inyo. Huwag kayong mag-alala, boss. Siguradong maayos namin gagawin ito. Ngunit anuman ang mangyari, hindi ninyo kami pwedeng isiwala. Oh, boss. Oy, anak. Tiyo, tingnan mo. Ang magandang pagtitipong ito para magkakilala, ginulo nila. Ang mukha ng pamilya nating Wen, napahiya na. Tama. Tingnan mo. Parami ang hinihingi nilang pera. Sa tingin ko, magkakasabwat lang sila. Nagpe-perform lang. Gusto lang nilang lokohin tayo para sa pera. Hatakin niyo silang lahat palabas, dalhin sa presinto. Lalo na yung mag-ina. Bakit ba lagi mo silang inaaway? Ang mag-ina? Yik yan. Para sa ikabubuti mo ito. Tumigil kayong lahat. Tiyo, ayos ka lang ba? Tatay, okay ka lang ba? Dalhin niyo na sila, palayasin niyo. Bitawan mo ako? Bitawan mo ako. Pinsan, nagkasakit na nga si Tiyo dahil sa'yo. May pakialam ka pa sa kanila. Palayasin niyo silang lahat palayo. Bitawan mo ako! Ginoo, ang salamin po ninyo. Bebe, ang apo kong tunay. Huwag kang umalis. Tiyo, anong oras na? Yan pa ang inaasikaso mo. Ang batang yon, hindi naman talaga iyan ang tunay mong apo. Ngayon, ang mas mahalaga, ingatan mo ang sarili mo. Ikaw, yang masamang hayop ka. Umalis ka. Kuya, bakit mo sinasaktan si Dingshu? Ikaw rin, umalis ka. Bebe, ang apo kong tunay. Dali, habulin mo siya at ibalik mo siya dito. Tatay, ako ang may kasalanan. Ako ang umupa kay Bebe para magkunwari. Tapusin na natin tong kalokohang ito. Ay, yang anak kong walang utang na loob. Ang sarili mong anak na tunay, ayaw mo pang kilalanin. Gago ka. Tatay, baka nagkakamali ka. Paano pwedeng maging anak ko si Bebe? Tingnan mo, dilat na dilat ang mga mata mo. At tingnan mabuti. Si Bebe talaga ang anak ko? Yang gago ka. Kahit ang sarili mong anak na tunay, ayaw mong kilalanin. At hinayaan mo pa siyang maliitin ng iba. Tao ka pa ba? Inay, anong sinasabi nila? Ano pa bang masasabi? Tiyak nakita na ang resulta ng paternity test. Alam niyang si Bebe ay hindi niya tunay na apo. Tinatanong si Yichian. Paano nangyari yun?
Itong laboratory report, baka nagkamali? Imposibleng magkamali yon. Kuya, ito ang akin at ni Inay. Pagkuha sa buhok mo at ng batang yon. Personal naming dinala sa ospital para ipatest. Si Dr. Wu mismo ang nagbigay ng resulta. Talagang imposibleng magkamali. Tama. Kuya, totoo talaga ang report na ito. Kung may kasinungalingan dito, ako si Wending Shu. Mawalan sana ako ng lahi. Tama. Ako rin, pinatutunayan ko. Totoo ang report ng pagsusuring ito. Narinig mo? Totoo. Sige na, kunin mo ang apo kong babae. Sunduin mo na, bilisan mo. Si, Tio, ang paternity test report, nandito na. Bakit ka pa nakikinig sa kanyang kasinungalingan? Ang batang yon, hindi iyan tunay mong apo. Itong report, tiningnan mo ba? Kailangan pa bang tingnan? Paano nangyari yon? Tingnan ko. Anak, paano nangyari to? Kuya, itong report, tiyak na peke. Tama, itong report, talagang peke. Kanina, sino dito ang sumumpa sa langit na totoo ito? Kung hindi, mawalan sana ng lahi. Hinayaan mo akong lokohin. Kuya, pakinggan mo muna kami. Makinig ako sa iyo. Masamang tao ka. Halika. Itong dalawang hayop. Palayasin. Kuya, wag. Kuya, pakinggan mo muna kami. Tio, pakinggan mo muna kami. Tio. Aray. Baby, ayos lang ba? Ayos lang ako. Ikaw talaga, malandi. Dahil sa'yo, hindi nakuha ang bahay. Umalis na tayo. Inay, ayos ka lang ba? Inay. Ayos lang, tuloy lang. Lugia, baby. Anong nangyari, baby? Nakatuso ka ba? Tingnan ko. Huwag kang mag-alala, ma. Hindi nasaktan si Baby. Namimiss lang ni Baby si Papa. Ma, totoo bang si Papa ay tulad ng sinasabi nila isang masamang tao? Ayaw na ba niya sa atin? Tulungan mo pa ako. Pakiusap. Ang papa ni Baby ang pinakaguwapo at pinakamabait na ama. Nasa malaking lungsod siya, nagtatrabaho para makabili ng bahay para kay Baby. Kapag nakapag-ipon na siya, susunduin na niya si Baby. Ayaw ni Baby ng malaking bahay. Madali lang buhayin si Baby. Gusto lang ni Baby nakasama sina Mama at Papa. Ma, pwede mo bang sabihin kay Papa na umuwi na siya agad? Sasabihin ko sa kanya. Boss Wen, wala pa kayong kinain buong araw. Gusto nyo bang kumain dito? Hindi na. Ang stepmother at stepbrother ni Xiaojia ay hindi mabubuting tao. Mas maaga nating mahanap sina Xiaojia at Baby. Mas makakapanatag ang loob ko. Nasa na kaya ang malikot na yon? Kapag nahuli ko siya, talagang bubunutin ko ang balat niya. Naku ma, wag naman. Gagamitin siya ni Boss Kian para palitan ng malaking apartment na 200 metro kwadrado. Akala ko ba, ang half-sister kong to, kahit second hand na, may gustong kumuha pa rin pala. Hoy, maganda. Hinto, Tulong! Nanay! Baby! Tara na, diretso na tayo sa Bayon County. Ihatid na natin kay Boss Chian. umalis ka na. Hala. Anong ginagawa mo? Talaga naman. Hindi mo ba alam kung paano magpakita ng habag sa isang babae? Hehe, ay, maganda. 7 taon na tayong hindi nagkita. Ganoon pa rin kaganda. Alam niyo bang labag sa batas ang ginagawa niyo? Ha 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 ha. Lugia, ako at ang kuya mo ang personal na nag-ayos ng kasal mo. Ikaw ang masuwayin kung hindi ka magpapakasal. Anong batas ang nilabag namin? Maganda. Totoong gusto kita para mapangasawa ka. Nangako na ako sa nanay mo ng isang malaking apartment. Sa hinaharap, dapat sumunod ka at pakasalan mo ako. Tayong tatlo ay mamumuhay ng maayos. Pangako ko, kalimutan na natin ang nakaraan. Kung hindi, haha.
Wala akong magagawa kundi ibenta ang maliit na ito para makabawi ng kaunti. Anong balak mo, Qianshan? Anong gusto mong gawin? Ay, itong batang babae. Hindi nakakagulat na anak mo siya. Maaari pa akong kumita ng kaunti kung ibebenta ang magandang mukha nito. Oy, Si Xueqin ang tumanggap ng mga bagay mo, edi siya ang pakasalan mo. Anong kinalaman ko doon? Hoy, Boss Kian. Tingnan mo, dinala na namin siya sa'yo. Yung bahay, hoy, huwag kang mag-alala. Pagkatapos namin magsipit. Hoy, kumusta? Tanong ko lang po, alam niyo ba kung saan napunta si Lugia na nakatira dito? Lugia? Oo, si Lugia nga. Alam mo ba kung saan siya pumunta? Si Lugia. Si Lugia, nagpakasal na sa Bayon County. Para ngayon nga ang kasal. Tara, Bitawan ninyo ako. Bitawan ninyo si nanay. Ngayon ang pinakamasayang araw ko, mga kaibigan. Kumain, uminom, at magsaya kayo ng husto. Lahat ng gastos. Ako, si Boss Qian, ang sasagot. ayos? Ang ganda talaga ng bagong kasal. Bagay na bagay kay Boss Qian. Congratulations. Swerte talaga si Xiaojia. Kahit may anak na, napakasalan pa rin si Boss Qian. Napakabuting lalaki. Kung gusto ninyo, kayo na lang ang magpakasal. Bakit ninyo pinipilit si nanay na magpakasal? yung mga numero ni Xueqin at Baichi, nakita na ba? Naipag-utos ko na po. Boss Wen, nakuha na po. Bilis, tawagan mo sila. Halo? Sino to? Si Wen Yiqian Ito. Saan nyo dinala si Lugia at Bebe? Sasabihin ko sa inyo, kapag may nawala kahit isang hibla ng buhok nila, hindi ko kayo palalampasin. Malaking flat. Malaking flat talaga. Malaking flat na mahigit 200 square meters. Ikaw, bilisan mo pa, isunod mo rin ang medical team. Oo, tama. Kapag natapos na ni Boss Qian ang pagsasama, bibigyan ka talaga ng malaking bahay. Anong ginagawa mo diyan? Magmadali ka at paglingkuran si Boss Qian. Umalis ka! Si. Dadalhin na kita sa kama at dahan-dahan tayong gumulong. Halika. Bitawan mo ako! Ayaw ko! Bitawan niyo ang nanay ko. Masasama kayong lahat. Lahat kayo masasamang tao. Sino ba to? Ang kulit-kulit. Halo? Mas mabuti pang ibalik nyo sa akin sina Bebe at Lugia ng buo at walang sira. Ang crown jewel na bahay sa bagong Villa District sa East Suburb, iyan ang sa inyo. Ano? Villa District? Crown jewel? Pero kapag may nawala kahit isang hibla ng buhok nila, babalatan ko kayong buhay. Magandang dilag. Nandito na ako. Oy, magandang dilag. Nagtatago-tago pa kayo ng asawa mo? Sayang naman kung masakta ng magandang mukha mo. Nakakalungkot. Umalis ka! Bitawan mo ako! Qianshan, buksan mo. Buksan mo. Tang, amo. Suntukin mo. Suntukin mo ang pinto. Tara. Bilis, umalis na tayo. Peta. Mama, Baby! Makakaalis pa ba kayo? Kayong magkakapamilya, naglalaro ng panloloko sa akin, ha? Ma, Bugbugin nyo. Sampalin nyo hanggang mamatay. Bobo ka ba? Doon sa mag-ina ang bugbugin nyo? Dilag, huwag mo silang pansinin. Tara na tayo sa ating kwarto. Qianshan, hinahampas mo ako? Hindi ka palalampasin ni Boss Wen? Matandang gago. Niloloko mo pa ako. Anong Boss Wen? Siya ang chairman ng Wen Group, si Wen Yiqian. Hinahanap sila ng ina at anak ni Boss Wen. Kung gagalaw ka sa kanila, hindi ka patatawarin ni Boss Wen. Wen Yiqian! Hinahanap niya tayo. Dama. Akala mo ba tanga ako? Si Boss Wen.
Magkakagusto sa isang babaeng may anak na? Isang second hand? Dito lang sa liblib na lugar na ito siya ay maganda. Paano siya maaabot ni Boss Wen? Paano ko malalaman kung bakit siya nagkagusto sa kanya? Totoo lahat ng sinasabi ko. Kung hindi ka naniwala, tatawagan ko siya ngayon. Akin na yan. Ano pa? Kahit sino ka man. Alam mo, si Lugia ay akin. Magtanong-tanong ka sa labas. Dito sa Bayun County, sino ang hindi nakakakilala kay Qianshan? Ako ay supplier ng Wen Group. At makikipag-agawan ka sa akin? Qianshan, di ba? Ngayon, hindi ka na supplier ng Wen Group. Gaano pa katagal? Mga 3 minuto na lang. Bilisan mo pa. At saka, ipatulong mo sa lahat ng supplier ng Wen Group na durugin si Qianshan. Ito ay... Matandang buwaya ka. 7 taon na ang nakalipas. Niloko mo na ako sa dote. Pinakawalan mo ang babaeng ito. Ngayon, gusto mo na naman akong lokohin? Ikaw, isang maliit na unit lang sa kondo. Nangako sa amin si Boss Wen. Bibigyan niya kami ng pinakamagandang bahay sa bagong subdivision sa Silangang Labas. Sasabihin ko sa inyo, pakawalan niyo siya agad. Kung hindi, pagdating ni Boss Wen, hindi mo malalaman kung paano ka mamamatay. Tama. Kayo. Akala ko, totoong mabubuti ang loob ninyo sa pagligtas sa akin. Akala ko totoong mabubuti ang loob ninyo sa pagligtas sa akin. Para lang pala ako'y ibenta ng mahal. Masasamang tao talaga kayo. Tama, masasamang tao nga kayo. Ganda, hindi ako katulad nila. Totoong mabait ako sa'yo. Kapag sumama ka na sa akin, ginto't pilak ang suot. Masarap lagi ang pagkain. Mabait din ako sa anak mo. Ayoko na magpalaki ka sa akin, may tatay ako. Ikaw, Kung gagalawin mo ang anak ko, lalabanan kita hanggang kamatayan. tayo na lang ang magsama ng maayos. Mahal, mabubuti ako sa inyong mag-ina. Sinong mahal mo? Huwag kang tawag ng tawag. Bakit hindi mahal? Nagawa na ang handaan. Isinuot na ang kasuotan. Bakit hindi pa asawa? Naiintindihan ko na. Siguro iniisip mo, hindi pa tayo nagkakasal? Halika, ngayon na tayo magkasal. Magkasal. Bitawan mo ang nanay ko, bitawan. Umalis ka dyan. Bay. Hala, baby. Po, nahanap na po. Nasa Bayun County po. Nahanap na. Bilisan nyo, puntahan nyo agad. Grabe ang sugat ng batang ito. Baka balatan ako ni Boss Wen. Bakit ka nagpapastress sa sarili mo? Baka nga dahil sinira nila ang handaan para sa pagkilala ni Boss Wen. Kaya hinanap sila para maghiganti. Ayos na ngayon, hindi na kailangan kumilos si Boss Wen. Tama ka. Huwag kang umiyak, Mama. Nakita ni Baybay si Papa. Nakasakay sa ulap. At lumilipad pa rito. Baka iligtas niya tayo. Baby, kumusta ka na? Huwag mo akong takutin, Mama. Baby. Ako? Hindi ko sinasadya. Hindi ko siya sinadyang patayin. Hindi. Kanina naman ayos lang siya, di ba? Dadalhin ko na siya sa ospital. Umalis ka. Kailangan kong dalhin ang anak ko sa ospital. Hindi pwede. Hindi pa kayo nagkatuluyan. Hindi ka pwedeng umalis. Ikaw, dalhin mo siya sa ospital. Aray, Kailangan kong dalhin ang anak ko sa ospital. Kailangan kong dalhin ang anak ko sa ospital. Sino ka? Hinahamon mo ako. Gusto mo na bang mamatay? Tawagin ang medical team. Ayos ka lang? Sugod. Ingat! Huwag kang lumapit. Kung lalapit ka pa, tatawag ako ng pulis. Wala na. Talagang nagkagusto si Boss Wen sa babaeng ito. Ngayon, siya at ang bata ay nasugatan ng malala. Siguradong pagagalitan ako ng husto ni Boss Wen. Ay, inay! Bobo ka ba? Huwag mong kalimutan. Ikaw ang itinuturing na ina ni Lugia. Ako naman, ang itinuturing na kuya ni Gujia. Kung talagang nagkagusto si Boss Wen sa kanya, tayo ang magiging lehitimong biyenan at bayaw ng Wen Group. Tara na. Huwag kang aalis. Asawa ko si Lugia. Huwag mo siyang aalisin. Wala ka bang hiya? Anong klase ng ugali? Naglakas loob kang makipag-agawan kay Boss Wen para sa asawa? Boss Wen, huwag kayong mag-alala. Ikaw lang ang kinikilala kong manugang. Boss Wen,
Ikaw lang rin ang kinikilala kong bayaw. Hindi kayo ikinasal at hindi rin nagkatuluyan. Bakit mo sinasabing asawa mo ang kapatid ko? Bitawan mo siya ngayon din. Magbigay daan kay Boss Weng ngayon din. Mahal, mahal na mahal kita. Mahal, huwag kang umalis. Huwag mo akong iwan. Mahal, Nagkakalat ka ng gulo. Bitawan mo yan. Huwag mong abalahin ang anak ko at manugang sa pagpunta sa ospital. Bitawan. Pakawalan. Tara, na. Anak, bantayan mo siya. Hahabulin ko ang bayaw mo. Si? Manugang, manugang. Hintayin mo ako. Hintayin mo ako. Baby. Ang manugang ko. Kumusta na si Baby? Dinala na si Bebe sa ospital. Sino? Sino ang may lakas ng loob na gambalain ang apo at manugang ni Wen Shenting? Lahat ay dahil sa masamang si Qian Shan. Gusto niyang pilitin ang anak ko na pakasalan siya. Sinira niya ang buhay ng anak ko at ng apo ko. Xuechin, paano mo nagawang sabihin iyan? Hindi ba tinanggap mo ang pera at ipinagbili mo ako sa kanya? Nagsasabi ka ng kung ano-ano. Anak, paano ko magagawa na ipagbili ka? Lahat ay dahil pinilit tayo ng masamang si Qian Shan. Nakalimutan mo na ba? Noong gusto kanyang agawin, hindi ba't ako ang nagligtas sa'yo? President Wen, ginawa ko ang sinabi mo. Buong buo ibinigay ko sa'yo ang batang ito. Sinisiguro ko, ang masamang si Qian Shan ay hindi siya inapi. Mga tauhan, dalhin si Xuechin Baichi. Pati si Qian Shan ang kanyang mga tauhan. Lahat dalhin sa presinto. Ang aming Wen Group. Huwag kang mag-alala, magiging maayos si Bebe. Pasensya na. Huli na akong dumating. Ginoong Wen, dahil dumating ka para iligtas kami. Sobra na akong nagpapasalamat. Ako ba naman ang dahilan para magkaroon ka ulit ng problema? Ginoong Wen, nakikiusap ako sa'yo. Basta maipadala mo lang si Bebe sa ospital, hindi na ako muling. Pasensya na, Xiaojia. Sa totoo lang, ako ang tunay na ama ni Bebe. Hindi ko kayo naalagaan ng maayos. Kasalanan ko ito. Huwag kang mag-alala, Jajia. Mula ngayon, ipagtatanggol ko ng maayos ikaw at si Bebe. Lolo, okay lang si Baby. Magigising na siya. Ikaw ang may kasalanan. Ha? Hindi mo sila agad kinilala at pinauwi. Kaya napakarami nilang pinagdaanan. Ginoong Wen, kayo ba ay talagang hindi nagkakamali? Isa lang akong babaeng taga-probinsya. Xiaojia, talagang nakalimutan mo na ba ako? 7 taon na ang nakalipas sa nayon ng Shanshui. Maulan na araw. Tulungan mo ako. Pakiusap? Sa loob ng kotse. Ikaw pala? Ako talaga ang tunay na ama ni Bebe. Kaya, payag ka bang tanggapin ako? Bebe! May papa ka na. Oy, oy. Papa. Oo, Bebe. Ako ang iyong tunay na papa. Baby, ako si Lolo. Tunay na Lolo. Lolo. Aray, ang apo kong mahal. Ang dami mong pinagdaanan. Ipapangako ko sa iyo. Mula ngayon, sa buong mundo, wala nang mga api sa iyo. At lahat ng pinakamagandang bagay sa mundo, ibibigay ko sa iyo. Sa hinaharap, ako ang magiging protection mo. Mama, patay na ba tayo? Bakit nasa panaginip ni Bebe tayo? Hindi ka na nanaginip, Bebe. May papa ka na talaga, Bebe. At may lolo ka na rin, Lolo! Baby. Papa. Mama, may tahanan na tayo. May tahanan na tayo. Xiaojia, Ipasa mo kay Lolo. uwi na ako, Bebe. Bebe! Uwi na si Papa. Papa, Aray. Ginoo. Simula nang bumalik ang biyanan ko at kasama ang apo kong babae, ang ganda-ganda na ng kutis ninyo. Talagang gumaling na kayo ng husto. Di na ninyo kailangan ng tungkod. Nakakasama pa ninyo ang apo sa paglalaro ng bola at tren-trenan. Siyempre naman. Ang tagal kong naghintay bago nakauwi si Shenqian kasama ang asawa at anak. Mukhang kailangan ko na ring magmadaling umuwi at pagsabihan ng anak kong di maaasahan para maghanap agad ng mapapangasawa. Hindi mo na ako maaabutan. Ako, magkakaroon na agad ng bagong apo. Papa, huwag na kayong laging magyabang. Wala pang 1 taon si Bebe. Alam na ng buong Jiangcheng na may apo na kayo. Anong pagyayabang?
Gusto rin nilang magyabang, pero wala naman sila. Papa, kapag ipinanganak ko na ang isa kong dinadala, makakapagpasikat na kayo ng 3 apo. Sabi ng doktor, ang buntis ko ay kambal. Maligayang bati, Ginoo. Narinig mo? Kambal. Ayos? Xiao Jia, ikaw ang pinakamalaking kontributor ng pamilya Wen. Anong gusto mo? Sabihin mo sa akin, bibilhin ko para sa'yo. Ako na ang alalay sa'yo, Mama. Ingat, baka ka mahulog. Papa, marami na po kayong nabili para sa amin. Ang gusto ko lang po ngayon ay ang magkasama-sama tayong pamilya, malusog at kumpleto, ayos na yon.